Subukan naman natin mag-atsara ng radish, carrots at saka onion. So yun guys, first time natin gumawa nito, no? So masarap to, appetite. Kaya yan, balatan muna natin ang gulay. Ayan guys, so madalas kong ginagawa yung papaya, no? Pero sa ngayon, radish ang ating gagamitin. So masarap daw to dahil natikman ko to sa ibang probinsya, taga-province ano. So yan. Pero hindi ko pa nagawa. So yan, dahil may may nakitang bumili na ganito, so itinanong ko kung ano ang gagawin niya sa radish. Kasi ang alam ko lang, panghalo lang siya sa gulay or sinigang, ganon. Kaya ngayon, yan, susubukan natin to. Sabi niya, pwede daw tong i-atsara. Ayan. Napakasimple lang nito guys, kasi hindi ako masyadong marami gumawa ng sobrang daming ingredients. So, simple lang. Basta, yung lasa niya ay parehas lang sa mga ingredients ng iba. So, hindi mo naman kailangan na sobrang daming ingredients. Yung iba nga naglalagay pa ng bell pepper or something na kung ano. Yung iba, tomato ang nilalagay. Pero sa akin, carrots ang aking panghalo sa radish. So, yun guys, pwedeng-pwede ang radish kainin ng hilaw. Basta, ibabad natin bago natin kainin. Para hindi, kasi minsan medyo mapait. Para hindi mapait or something kung ano yung lasa niya, ano. Ayan. Hiniwa ko lang yan ng maliliit at manipis. Tapos, ibabad natin yan sa asin at saka tubig. Bukod sa radish or labanos na pwede natin ni-atsara, mayroon papaya, bitter melon at saka cucumber. Ayan. Pwede natin gawin na ganitong style. Pang appetite. Para naman ganahan tayo sa ating mga kinakain, lalo na kapag meron tayong pritong isda or something fried chicken or pork chop. So yan, mga pampagana yan guys. At masarap talaga to. So lalong-lalo na sa ako mahilig ako sa mga fry at gustong-gusto ko lagi na may pang appetite. Kahit sa KFC or Jollibee o pag may fried chicken, so laging may salad ang aking kinakain. So masarap yun guys, para ganahan tayo kumain. Kasi kung pure lang na chicken, so minsan nakakaumay. Kaya try natin ang mga ganitong style. So hindi masasayang ang inyong radish kahit kung mayroon kayong radish dyan, kung alam nyo lang ay pangsigang. Ayan. So ngayon meron na kayong panibagong idea. So yan guys, mayroon akong dilis, so dry dilis. So yan, pwede nyong haluan ng dilis or something dry fish na pwedeng ihalo dyan. After a few minutes na nakababad yung labanos or radish sa tubig na may asin, naghalo ako ng konting sugar. At pagkatapos nyan, i-fry muna natin ng dilis. Ayan, i-deep fry natin siya para masarap. So guys, habang nanonood tayo ng ating recipe, huwag niyong kalilimutan na i-thumbs up na ang aking video. At sa mga hindi pa nakapalo sa aking page, please follow my page. At sa aking YouTube channel, Forever Kitchen, please subscribe for more recipe. Ayan. At maraming salamat nga pala sa nagbigay sa akin ng idea kung paano to gawin. So ayan, nakapalo siya sa aking page. So, ayan, after natin ma-fry yung dilis, ayan, pigaan natin yung radish ng bonggang-bongga. So, ayan. So, pinigasan natin siya ng mabuti. Ang nakahalo dyan, salt at saka sugar. Tapos, binabad natin sa tubig. Tapos, ugasan natin siya. After natin mapigaan. O, diba guys, napakasimple lang. Pagkatapos nyan, ihahalo na natin ang mga ingredients. Ayan. Yung carrots, onion, at saka radish. Ngayon, lagyan naman natin ng ground pepper. Ayan. Konti lang. At saka brown sugar. And salt. At ang vinegar. So, any kind of vinegar, yung apple vinegar, so pwede nyo ilagay dyan. So, yan.
Dato puti lang kasi ang aking mayroon dito. So, yun ang aking vinegar na ginagamit palagi. Kahit sa anong luto. So, ayan guys. Mix natin yan. So, guys, pwede rin huwag nyo nalagyan ng ground pepper kung ayaw nyo ng spicy. Kasi medyo spicy ang ground pepper. So, guys, thank you for watching. See you for my next recipe. So, ito ay pampagana. Lalo kapag mga fry ang inyong ulam. Bye guys. See you next time. Nag-separate ako sa isang Tupperware para kasi masyado madami. Tapos yung nasa Tupperware ilalagay ko sa ref at yung natira ilalagay ko na ng dilis kasi yun ang aking pang-ulam. Ayan.